ang hadlang ng personal na kayamanan. Sinabi sa kanya ng isa pa sa mga alagad, "Panginoon, payagan mo muna akong pumunta at ilibing ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at hayaang ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay." Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 21 to 22. O Panginoon naming Ama sa langit, marami pong salamat at binigyan niyo po ulit kami ng pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong devotion sa pamamagitan ng devotion po na ito. At Panginoon, tunay Panginoon na napakabait niyo at napakamakapangyarihan. Naway Panginoon, itong oras po na ito ay bigyan niyo po kami ng talino na maintindihan po ang inyong turo. At Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng puso na talagang gagawin po namin ang lahat ng aming matututunan na ito para po sa inyo ng buong pagmamahal at hindi napipilitan. Panginoon po naming mahal, bigyan niyo po yung bawat isa ng maraming biyaya. Bigyan niyo po ng mas matibay na pananampalataya ang bawat isang nananampalataya po sa inyo. At Panginoon, naway maging daan po itong devotion na po na ito sa mga taong hindi pa po ligtas sa kanilang mga kasalanan, na sila po ay makakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon para sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang taong ito marahil ay isang tambay na sumunod kay Jesus sa paligid ng kanayunan. Sa loob ng ilang sandali ay gumagawa ng tila sa unay isang makatuwirang pahayag. Ang kanyang paghingi ng pahintulot na pumunta at ilibing ang kanyang ama, gayunpaman ay hindi nangangahulugan na ang kanyang magulang ay patay na. Ito ay isang karaniwang pananalita sa Middle Eastern na tumutukoy sa responsibilidad ng isang bata, pangunahin sa isang anak na lalaki na tumulong sa negosyo ng pamilya hanggang sa mamatay ang ama at makuha ang mana. Ang gayong pangako ay maaaring tumagal ng mahabang panahon upang matupad. Ito ay katulad ng pagsasabi, "Kailangan kong maghintay hanggang sa matanggap ko ang aking mana." Ang mababaw na alagad na ito ay hindi nais na ang debosyon kay Jesus ay maging hadlang sa pagtanggap sa kung ano ang darating sa kanya. Okay lang siya sa pakikisama sa Panginoon sa pamamagitan ng pangalan, ngunit ang kanyang personal na kasaganaan at kagalingan ay nauna sa paglilingkod kay Kristo. Ang sagot ni Jesus ay tama sa marka ng isang pangsalawikain na nagsasabing, "Sumunod ka sa akin at hayaan ang mga patay na maglibing sa kanyang o sa kanilang sariling mga patay." Sa madaling salita, hayaan ang mundo na pangalagaan ang mga bagay ng mundo. Dapat nating hayaan ang mga patay sa espiritual na pamahalaan ang kanilang sariling mga gawain. Hindi dapat tularan ng mga mananampalataya ang kanilang pag-iisip sa mga paraan ng mundo, ngunit maging mga disipulo ni Kristo ay dalhin ang mabuting balita ng buhay na walang hanggan sa mundo, umaasa sa kanyang biyaya at pagpapagana. Tanungin ang iyong sarili, may mga plano at pag-asa at pangarap ka pa bang pinanghahawakan na maaaring hindi katumbas ng kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Kung kailangan mong isuko ang alinman sa mga ito para sa layunin ni Kristo, ano sa palagay mo ang iyong magiging reaksyon? O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo at binigay niyo po kami ng magandang devotion. Araw-araw ginagawa niyo po ito. Naway Panginoon, kung meron man hadlang sa aming buhay na humahadlang para gawin po ang tama po sa inyo at maging tunay at matapat na disipulo po ninyo, tulungan niyo po kami Panginoon na bitawan po ito para lamang po Panginoon kami tuluyang o sumunod sa inyo po ng tama. Panginoon, hindi naman po ito lagi nangangahulugan na kayo ay papabayaan niyo po kami. Ngunit Panginoon, ito ay katotohanan na kayo po ang laging magbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin. Sa katotohanan nga po, Panginoon, sa aking buhay ay sobra-sobra po ang inyong binibigay. Naway Panginoon, maintindihan din po ito ng karamihan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. At naway Panginoon, bigyan niyo po sila ng maraming pagpapala dahil sa tunay na pagsunod po nila sa inyo.
Marami pong salamat, Panginoon, at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.